Meron akong i-share lang. Yung pan motor na DC, yung ganito. Ayan. Bago ko buksan pala, no? So, kasi medyo mahal to, yung pan motor. Tapos yung kakabitan niya, isi-system reprocess pa natin. Ni-repair ko pa yung board. Ang dami nasira, no? So, masyado ng mahal ang aabutin. So, itatry ko lang i-repair. Makikita nyo yan dito. Ito kasi yung 3-terminal na pan motor. So makikita nyo, madaling test, madaling i-check to eh. Kasi para lang siyang resistance ng compressor kapag nag-check kayo. Yung UBW. Ayan o, makikita nyo to. Ayan, may resistance tayo. Dito sa red, wala. So putol yung isang linya. Ayan. Ito meron. Gamitan natin ang digital. Yan. Ito, kita. Madilim. Yun. Okay. Ito may resistance. Yan, 48 ohms. So, dito wala. Yan. So, yung kulay red, putol. Kaya, ito pwede naman itong baklasin. Ingatan nyo na lang. Tulad nyan, may clip lang naman yan eh. Inaangat lang ng clutch screw. Dito. Sinusungkit. Tapos, bagyan pupukin. Yun o. So, natatanggal siya. Yan. Okay. Tapos, pwede siyang, yan, may wire siya sa loob. Oh. Yan. Teka, tatanggalin ko lang ito para matester natin. Yun. So, hinatak ko siya. Nakikita natin yan dito. Tara, ayusin ko lang yung tester ko. Ito yung kulay red oh. So dapat dito sa binalatan ko meron siyang resistance. Ayan, naputol oh. Wala. Yun. Pero kapag ka dito, teka, balik tayo sa resistance ha. Ito, yung blue yung tinutukan ko. Tapos dito sa red. Ayan oh. Meron siya 47 ohms. Dito meron din. Yun. So ang putol lang itong wire oh. Dito. Sandali ah. Ayan. Okay. So may tumawag. Sinagot lang namin. So ito hanapin nyo lang. Pwede naman yan eh. Katulad nito. Malamang ito ang putol nyan. Subukan natin dito. Yan. So nahahatak siya. Kung hindi mahatak, pwede nyo siyang sungkitin, tusukin o butasin dito. Tapos lagyan nyo na lang ng glue. Ayan. Subukan natin kung pwede. Kung nagkaroon na. Wala. Putol pa rin. Oh. So may putol. Hahanapin natin. Pwede rin. Ayun. Nandito. Oh. Yun o. Doon pala siya naputol. Ayan. Okay. So, dudugtungan na lang natin siya. Ididirekto natin. Actually, meron naman talaga ako naka-ready na ito. So, ginawa ko lang to. Usually talaga pinapalitan namin ng bago yan. Ganitong pan. Pero kung ganito naman ang nagiging problem lang. So, pwede pa naman siya. Lulusot lang natin yan dito. Pumasok na lahat. Hirap.
Ayan. So, okay na. Okay, kakabit na lang natin siya. Tinanggal ko na yung shrinking tube. Babalutan ko na lang ng electrical tape. Ayan. Okay. So, tester lang ulit natin. Ito na. Yun. Ito yung kulay red. Yun. Ito, meron na. So, okay na siya. Makakatipid pa tayo ng konti. Okay? Ito pala, kaya nasisira yan. Minsan, alam niyo, nababasa. Tingnan yung kinakalawang yung ilalim. Yan o. So, ito kasi kapag nililinisan, window type kasi ito nakakabit. Kapag mga naglilinis minsan, hindi nila talaga binabaklas. Hindi nila napapansin na babasa dito. So, yun yung dahilan ng nagkakaroon siya ng corrosion dito. Madalas yan dito sa puno na ito napuputol. Pero kung mababaklas naman, subukan nyo para makatipid. Pero kung hindi mabaklas, or talagang mistock up na, wala ka na magagawa kundi palitan. Ayan, kaya lang, mapapalak talaga ng gastos. Ayan, okay na. Ayos. Okay, so ito yung ni-repair namin na pan motor. Ayan, antayin lang natin umandar. Ayan, umandar na. So, nilagyan ko siya ng glue dito. Mapapansin nyo. Yung glue, ano ba tawag dito? Glue stick. Glue stick. Ayan, alimutan ko tawag. Ayan, para hindi siya pasukin ng tubig sa loob. Ayan, hanggang dito. Pero ayan, umandar na siya. So, nakuha pa natin sa repair. So, ito, mapapansin nyo, meron pa tayong charging line kasi may leak ito i-recharge pa rin natin ng refrigerant. So, ang dami ng problema sa totoong buhay. Kasi kung lahat, bawat kilos natin ay i-charge natin doon sa customer, so masyadong malaki. Di mabuti pang bumili na lang ng bago. Pero, katulad nito, yung pan motor, so hindi na siya nagpalit ng bago dahil nadaan naman natin. Putol lang naman yung wire dahil nagkaroon ng nababasa siguro. So nagawa natin ng paraan para makatipid ng konti. And meron pa siyang isang lumabas na problema. Itong boto ng power, hindi ko mapindot. Sira pa rin yung control. Ayan, pero yung ibang boto naman, ayan so gumagana naman. So papalitan ko pa rin ng mga tack switch. Ayun. Then bukod doon, yun nga yung gagawin natin. Kailangan pa nating system reprocess yung unit. Ayun. So, hindi natin siya pwedeng i-coat ng malaki dahil wala namang ano bang tawag dito. Baka hindi na rin siya advisable kung sakali na i-charge natin ang i-charge. System reprocess. So, siyempre, iba ang charges nun. Repair ng board, repair ng pan motor, repair ng control panel. So, magkakaibang charge yun. Ay kung susuma-sumahin natin na talagang i-charge natin, para kang bumili ng bagong aircon o kalahati siguro. Pero syempre, mababa lang quote natin dahil pwede naman natin idaan lahat sa repair. Ayan, so hindi na natin i-replace tulad ng pan motor natin. Okay na yun. Then, ang papasok na charges na lang natin ay yung pag-system reprocess at saka yung labor na lang natin i-charge. So, medyo mababa lang kahit paano. Hindi pa rin malalaki ng gasto si customer. Okay, so babalikan ko kayo mamaya. Ipapakita namin siguro. Tingnan ko may papakita ko yung procedure ng pagsisystem reprocess namin ng ganitong klase. Okay, balikan ko kayo. Okay, so ito yung kadugtong ng video na ginagawa natin. So bago ko siya i-system reprocess, gagawin ko muna yung front control. So ang dami ng problema niya, sira yung pan motor,
Okay na natin. Then, itong prod control niya. So, iTech ang brand pala nito. Ayan ha. So, hindi siya mapindot ha. Wala. Pero yung temp pataas, gumagana. Yung pababa, wala. Yan. So, titingnan ko muna. Maaring tack switch ang problema sa kanya. Yung pan na ginawa natin, repair, okay na siya. Naka-set up na rin. Inassemble ko na siya. So, yung cover na lang sa ibabaw ang kulang. At saka, mag-system reprocess tayo. Pero, puproceed muna tayo doon sa repair ng ating front control. Okay? So, babalikan ko ulit kayo. Ayan. So, ito yung mga sira dyan ha. So, konti lang naman siya. So, i-replace na natin lahat tong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 pieces na tack switch. Ayan. Okay. So, papalitan lang natin para mapindot siya ng maayos. Okay, so ito yung mga tack switch na tinanggal natin. So ito yung bagong ipapalit natin. So mapapansin nyo, bilog lang siya. Ito, square. So parehas lang siya, dalawang paa. Magkaiba lang siya ng tsura. Ayan. Okay, so dahil mga matatagal na nating na-stock to, kailangan nating i-check. Mamaya pag naihinang na natin, saka natin makikita na may diferensya. Ayan, okay. So good to. Yan, so mga matatagal na naming stock to, ginagamit namin kasi ito sa pang-convert sa microwave. Ito, okay. 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 Ito, okay. So, okay pa. Kahit matagal lang na-stock. Okay. Ayan. So, ikakabit na natin siya ngayon. So, parehas din siya. Yan, oh. Square. Kita nyo. So, ikakabit natin bilog. Pero parehas lang yan. Yun. Ito. Barado pa yung butas. Okay, so ito na yung kinabit natin. Puputulin na lang natin yung mga dulo. Sira ang cutter ko, boy, ah. Yan. Okay. Ayan. Na. Okay, so natapos na ito. Naikabit na natin. Assemble ko na lang. Ayan. So, overtime na kami. Habang hindi pa kami nagla-dinner. So, kakain muna kami. So, habang kumakain kami, iiwanan na namin. Magba-vacuum muna ako. Okay, so ikakabit ko muna ito sa vacuum. Para pagkatapos namin kumain, tapos na rin siyang mag-vacuum. Okay. Ayan. Ayan, so binabacuum muna natin yung unit.
Actually, ang problema nito, wala kami nakitang leak dito dahil binabara namin ng nitro. Maaring kulang lang talaga siya sa refrigerant. Pero ang ganito, sabi ko nga, kapag ang problema natin is refrigerant, hindi siya pwedeng basta mo dadagdagan lang kasi yung lamig mahihilaw. So, yung tinatawag nating hilaw ang lamig. Kaya dapat kung kulang siya ng refrigerant, talagang tatanggalin mo na yung original na karga and kailangan nating i-vacuum. Lalo na kung halos kalahati na lang or 50 PSI na lang. So, hindi tayo pwedeng basta magdadagdag lang kasi yung lamig niya hindi siya buo. Yung sinatawag natin na hilaw na lamig. Okay, so vacuum muna tayo and tara, kain muna tayo. Okay, so yan, i-assemble na natin yung control. So, testing na lang ulit natin bago ako mag-system reprocess. Nasa na extension ko. So, na-vacuum na naman natin. Okay na siya. Ayan. Okay. Yun. So, nabubuhay na natin. Cool. Pan. Okay, high pan. Swing. Temperature. Up. Yan. Okay, so gumagana na yung control natin. So, tapos na rin akong mag-vacuum. Ayan. So, napakarami ng naging aberya ng unit natin. So, magkakarga muna tayo ng refrigerant. Okay. So, yung pagkakarga nito dapat ay kinikilo. So, ang karga lang naman ito ay nasa 3/4 kilo. Wala pang 3/4 kilo to, no? Nasa kalahating kilo lang to. Yung ganitong kalaki. So, 1 HP lang to Okay. Ayan. So, itong ating laman ng aking tangke ay kalahating kilo. So, wala akong timbangan dito. Hindi ko pala may papakita. Pero kalahating kilo lang ang laman nito. Ayan. Okay. So, pwede naman yung initial na ipasok na. Yan. Bago nyo paandarin, pwede rin. Or paandarin nyo habang kinakargahan. Yan. Basta yung kalahating kilo, ipapasok nyo na. Ayan, maandar na. So, okay na yung unit natin. So, ito pinasok na namin yung kalahating kilo. So, kung medyo kakapusin, dadagdagan natin ng konti. Kasi kalahating kilo lang ang laman nitong aking tangke. So, isasabay na pala natin. I-unbox natin yung bago naming clamp ammeter. Ayan. So, mabibili nyo ito kay Miss Rose Santos. So, in-order namin. Dumating din lang kanina. Ayan. Okay. So, itatry lang natin. Ayan. Ganito siya. So, ang brand niya is Sanwa. Ayan. Okay. So, testing natin kung gumagana. Yun. Ayos. So, nasa 2.9 ampere tayo. Nagra-run siya. Okay. So, magdadagdag ulit tayo ng refrigerant. Ayan. So, nasa 3 ampere siya. Yun. Pumalo siya ng 3 ampere. Okay naman yung clamp ammeter. So, branded naman to. So, ang brand niya is Sanwa. Okay naman. Kung mag-order kayo kay Miss Rose Santos, ayan, so ipa-plus ko doon sa screen yung pangalan niya para maka-order kayo. So okay na tayo. Ayan, pumalo na tayo ng nasa 125 PSI. Ayun. Okay, so ang ampere natin ay nasa 5.4. Okay, so medyo mataas ang ampere pala nito, no? Ayan. So dahil naka-turbo pa o naka-high speed yung compressor natin, so medyo mataas pa ang ampere nito. Tingnan natin kung bababa kapag lumalamig na siya. Ayan. Palalamigan natin yung pinaka-sensor niya.
Ayan, so bumaba na yung ampere niya. Unti na siyang bumababa. Ayan. Yan, so nasa 4.5 na lang yan. Mapapansin nyo siya kapag ka lumalamig na ang room nyo, bumababa ang ampere natin. Ayan, so unti-unti na siya bumababa, 4.4 na lang. Kanina nasa 5.3 yan. Yan, so pinalamigan natin yung pinaka-sensor niya. Ito yung sensor niya, yung room temp sensor. Yan, so habang lumalamig ang room, bumababa ang ating ampere. Yan, nasa 4.3 ampere na lang. Unti-unti siyang bumababa. Ayan. Okay, so i-check natin yung lamig niya na nilalabas. Ayan. So dito sa part na ito ay umabot na siya ng 23 degree. Ayan. Okay, so pababa siya ng pababa. Ayan. Okay, so dito natin. Hindi pa siya naka-assemble ng diretso. Ito yung pinaka-room temp sensor natin. Ayan. So sinama ko lang siya. Tingnan nyo. Ayan. Bumababa na siya. 23.7. Malapit na niyang maabot yung settings natin. Ito yung settings natin. 23 degree. So yung lamig natin ay yan. Nasa 20. Ayan. Okay, nag-reduce na siya. Okay. Ayan. So, ang ampere natin ay pumapatak na 4.1. So, accurate yung ating clamp ammeter. Okay siya. Ayan. So, i-observe na lang natin ito and mamaya i-check din natin yung ibang component pa nito para sigurado tayo wala magiging aberya. Yung mga sensor pala nito, hindi ko pa na-check din. So, papakita ko sa inyo din mamaya. So, okay na tayo dito sa system process natin. Kompleto na yung karga natin. Nasa 100. Ayan o, halos pumalong siya ng 150 PSI. Okay, yung lamig, malamig na rin. Okay na. So, papahingahin ko lang muna mamaya. Observe lang natin. Okay na tayo. Okay na yung ampere niya. Okay na rin yung karga. So, ang naging karga niya ay nasa 3/4 kilo. So, nag-add pa tayo ng 1/4. Okay. So, okay na rin tayo dito. Okay na tayo doon sa button na ni-repair natin. So, summary lang ulit natin. Ang naging problema nito, yung main problem niya is yung pan motor. So, yun yung ini-repair natin para hindi malakihan ng gastos. Kasi mahal din ang pan motor nito eh. Then, yung board niya, ni-repair na rin natin. Naayos na rin natin yung board. And, itong control panel. Then, yung control panel, so nag-system reprocess pa rin tayo dahil nung pinaandar namin ito, 2 unit kasi ito eh, kaya na-testing namin siya nung nakaraan. Then chinek namin, kulang siya sa refrigerant. So ang ginawa namin, tinanggal namin yung original na kargang refrigerant na nandito, may access valve na siya na nakakabit, and binacuum namin para maging maayos yung lamig niya. So, ayan, medyo mababa lang kasi din ang naging budget nito. Kaya, syempre, yung unit naman, hindi mo naman hindi naman siya ganun kabago na. O masabi natin, luma na. In short, luma na talaga yung unit. Kaya, dinaan natin dun sa part na medyo makakatipid yung may-ari ng konti. Total, suki din naman namin talaga yung may-ari nito. So, may-ari pala nito ay sa Paraiso ni Baste. So, dito na pinare-repair sa amin yung mga unit. Ayan. So, ginawa natin ng paraan para medyo makales. So, yung pan motor, repair na lang. And yung control panel, repair natin. Yung main board, repair na rin natin. Then, may napansin pa ako dito. Check ko na lang yung kanyang mga sensor. Hindi ko alam kung napalitan ito or binalutan. Ayan o. Okay, so ipapakita ko rin lang sa inyo. I-unbox ko na rin tong isang tester na binili namin. Kanina ko rin lang ito binili. So ganito talaga yung original na ginagamit ko dati. So ngayon yung plug ang madalas na ginagamit namin. So okay naman din ito. Ayan. So may capacitance checker din naman ito.
And ang price nito ay 1,500 lang ang kuha yata namin. So, ayan. Bahala na kayo magtawaran kung magkano ibibigay sa inyo. Pero, 1,500 yung binigay sa amin na presyo nito. Ayan. So, saan was siya? Si Miss Rose. Yun yung ipinlas namin kanina na pangalan niya. Miss Rose Santos. Ayun. Okay. So, subukan natin. Ay, ikot lang ako ha. Sige, di pa ka doon. Kabila. Okay. Ayan. Medyo madilim yata. Maganda kasi itong ganito kasi may casing siya. Gamit lang din naman kasi ito ng ating mga lumalabas na technician. Kaya mas okay yung ganito. Medyo hindi masakit sa bulsa kapag minsan nami-misplace, nasisira. Ayan. Compare do sa mga flock naman talaga na iba naman ang presyo. Ayan. So medyo mabagal lang siya bumasa. Ayan o, 8.6. Okay, so good pa itong sensor na ito. Alin ba ito? Okay, so ambient sensor pala ito. Saan yung pinagbunutan ko? Ayun, kulay puti. So i-check na natin lahat para pag isinara natin, kompleto, maayos lahat. Kaya i-check na rin natin itong mga sensor kung mga accurate pa. Okay. So nagkaroon ng pagbabago pala ito dahil nainitan. Ito yung nakakabit malapit sa compressor. So okay pa ito, good to. Nagbago ang reading niya. So nasa 40K ang original value nito kapag depende sa temperature ha. Yan. So ito yung isa, yung may dugtungan. Hindi ko alam kung ito yung original niya. Saan na yun? Yun. So, nasa 9.5. Okay pa siguro to. Okay pa, tabalutan na lang ng maayos. Bukas natin na-assemblean. Okay. So, okay pa yung mga sensor niya. Ayan. Wala naman tayong naging babalutan na lang ng maayos. Ayan. So, okay na tayo dito. So, ito, ginawa lang namin ng medyo, syempre, ginawa namin ng paraan na lang para lang magamit din yung aircon. Then, yung repair naman ng fan, ito, marami kaming nire-repair na ganitong klaseng fan. So, tumatagal naman siya. Hindi naman siya, kasi ang naging problem lang naman niya, napuputol yung wire. Minsan, doon sa pinakapuno, yung pinakita namin kung paano ginawa, mabubuksan. So, yun, nire-repair lang namin yung tatluhang terminal, yung may UBW, na supply. So DC fan motor siya. Yung ibang fan motor, yung 5 terminal na may IPM ang loob. So usually hindi yun nare-repair. Bihira ang nare-repair na ganon. So kadalasan yun talaga yun ng replacement na kagad kapag ka nasisira. Ayan. So okay na tayo dito. Cleaning na rin namin. Sinama na namin general cleaning. So alam ko itatanong nyo kung magkano namin siningil. Ang singil namin dito ay 4,500 pesos. Yun. System reprocess, repair ng board, repair ng fan, repair ng control panel. So yun, all in nasa 4,500 ang quotation natin. So pasok na naman. Compare naman sa nagpalit tayo ng fan or nagpalit tayo ng control board. So ang quotation yan maaaring umabot ng 10,000 up ang presyo. Yan. So, at least nakamubaba ng konti yung ating customer. Total, suki naman natin. Kaya nilubos-lubos na natin lahat ng problema, pinagmalasakitan natin. So, sa iba kasi, katulad nun, yung mga control board na ganito, so kapag may sira, sasabihin ng ibang, siyempre, ayaw naman nating question. Talaga namang ganun ang lakaran. Sabihin nila, ibang problema yan, hindi yan kasama sa quotation o hindi kasama sa estimate. So sa atin kasi mga ganito, mga minor problem, kino-covered na natin lahat yan. Kung magkano yung original namin na quotation, yun na lang. So usually wala naman naluluging technician. Sino ba naluging na technician? Wala naman. So nalulugi yung may-ari ng company. Yun, ano. So sa mga technician, halos walang naluluging technician. Alam nila
yung mga legit technician, alam nila ang ginagawa nila. Kung malulugi sila, syempre, hindi may tutuloy yung gagawin mo. So sa ganito naman, hindi naman tayo talo. Kumita pa rin, may natira pang konti dahil dinaan natin sa repair yung iba. So okay na yan. So ayos na tayo. Okay.